elementarya, ako'y basurero. Noong ako'y high school, promoted ako, naging sidecar boy ako. So lahat ng kinikita ko, piyait-piyait kami ng nanay ko. In return of all those things, susuklihan ko yun. Mabubuti ako sa trabaho. Lumaking mahirap dito sa tondo, nangarap at nagsikap sa magulong mundo. Lagi kong tanong kung kakayanin ko, walang mahirap kung ito ay ginusto mo. Hindi nagpa-apekto sa hirap na dinanas, para sa aking bayan ibibigay ang oras. Walang ibang layunin, maglilingkod ng tama para to sa ating bansa. Kaya siya ay anak ng tondo, nakita niya magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi ko reaksyonan ang video na aking napanood sa ating tropa pips na si Channel Reds. Ayan, shoutout kay Channel Reds sa lahat ng mga Kiskonians natin, shoutout kay Ate Janet Rosario, kila Riders for Life, Mache TV, KTV Pilipinas, sa lahat po ng mga sumusuporta kay Yorme, Denzable TV, sa lahat-lahat na po, hindi ko na po kayo maisa-isa. Kila Ate Ishka, ayan, basta yung mga naalala ko, kila Ate Presi Sablawan, kay Kuya Leo, ayan, Kuya Leo, shoutout po ng Malabunyan, shoutout po lahat, sa lahat na po ng Iskonians, kay Iskonians natin, shoutout po sa inyo. Hindi ko mapigilang hindi mag-react dito sa video na ito. Kasi po meron po ditong sinabi na parang hindi katanggap-tanggap. Ito pong, hindi ko talaga siya kilala, hindi ko alam kung sino to, pero tingin ko kakampi ito ni Mayor Hani Lacuna. Panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon punto por punto ang kanyang mga sinasabi patungkol kay Yorme. Ayan, eto na. We feel betrayed. Why? Okay. Kasi wala nung sinabi niya sa amin hindi siya tatakbo eh. Diba? Right from the very beginning, sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin ninyo lahat ng mga interview sa kanya. Ayan, so he feel betrayed. Alam niyo po, ewan ko lang kung sino ba talaga ang na-betray dito. Ang si Mayor Hani Lacuna or ang taong bayan ng Metro Manila, mga Manileño. Ay, hindi pala Metro Manila, Manila lang pala. Mga Manileño. Sino ba ang feel betrayed dito? Alam niyo po, noong si Yorme Isko Moreno ang mayor, never nalagay dito sa riskiest city for foreign tourists ang Maynila. Never po. Napil niya yung betrayed daw siya. Napil niya na betrayed daw siya pero alam niyo po sa tingin ko, paano mo masabi na you feel betrayed? Diba? Noong ako'y elementarya, paano mo nasabing you feel betrayed? Parang ang dapat yata na makaramdam niya na sila ay parang na-betrayed o napabayaan ay walang iba kung hindi ang mga taga Maynila. Walang ibang nakaramdam dito na sila'y tinraidor kundi mga taga Maynila. Para silang sinaksak sa likod nang lumabas sa Forbes na ang Maynila ay pang-5 sa pinakadelikado sa mga turista from abroad. Pinakadelikado. Hindi po ba parang sila ang mas sila ang mas
na traidor, parang na ano sila, na pagwalang bahala sila. Isa pa, Manilenyo ang nag-iiyak, Manilenyo ang nagsisisigaw, Manilenyo ang unang-una na nagnanais na bumalik si Yorme sa pagka-mayor. Kung tutusin, maganda laban ni Yorme ngayon sa pagka-senador. Marami pong nagsasabi, kung senador ang kanyang tatakbuhin, sigurado mananalo si Yorme. Pero hindi po niya sinagpang ang mas malaking obligasyon. Hindi niya pinatulan ang mga magagandang feedback na kapag siya'y nagsenador, marami ang susuporta. Sino kaya ang mas na-traidor dito? Si Yorme, pinapakinggan niya lang ang panawagan ng taong bayan. Pinapakinggan niya lang ang kagustuhan ng mga Manilenyo. Kahit siguro na sinasabi na nitong si Yorme, hindi na ako babalik ng Maynila, magre-retire na ako, hindi na ako papasok ng politika, tama na yung narating ko. Kaya lang, kapag makikita siguro ni Yorme na ang Maynila, 5th riskiest city, out of 60 countries na nasama dito, para sa foreign tourist, pang-5 tayo sa pinakadelikado. Napakaraming nangyayari sa Maynila nitong mga nakaraang panahon, hindi ko lang pinapansin. Hindi lang natin pinapansin. Pero nakikita natin na kung si Yorme ang nakaupo dyan, kung si Yorme ang namumuno dyan, hindi siguro ito mangyayari. Yung kriminalidad, hindi kaya ng isang Hani Lacuna. Alam niyo po, mas na-trader dito ang yung mga taga Maynila Yung mga nakita kung ano ang kayang gawin ng isang Yorme Isko Moreno. Dahil pinagkatiwala kay Mayor Hani ang Maynila. Tapos ganito mangyayari. Ganito ang matatanggap na award. 5th riskiest city for foreign tourists. Yan ang natanggap ng Maynila. Wala si Yorme. Nung nandyan si Yorme, kita natin, madaling araw nag-iikot yan para ma-sure lang na ang Maynila ay safe. Ang Maynila ay talagang kapag inikot mo, ay safe ka. Kapag inikot mo, maayos ang Maynila. Alam niyo po ba, ngayon, wala si Yorme. Ito po ang pumalit. Ito po ang nangyari sa Maynila. Okay? Ito po ang nangyari, Dito po sa Nambeyo, hindi ko pala nailagay ito kagad kanina. Dito po sa Nambeyo, yan nakalagay, crime rates in Manila, Philippines. Ayan po ang nakalagay. Crime index po ito. Kita nyo po, level of crime, 72.59. Crime increase in the past 5 years, 60%. Biruin nyo po, 3 taon ang termino ng isang mayor. Si Yorme, ilang panahon pa lang na nawawala, ganyan na po kataas ang inakyat. Diba? Worries, home broken, and things stolen. Ayan maraming kawatan, 60.21 din. Diba? Sa crime index, napakataas. Kahit lang yung mga petty crimes lang at yung katulad nitong may lumabas na mga video ng mga vlogger na sinasamantala sila nitong mga tricycle
nitong mga padyak. Dun pa lang po makikita na natin ibang-iba nung nandyan si Yorme. Si Yorme hindi hahayaan yan. Tingin ko baka ipatawag pa yung driver niya nung nagreklamo na vlogger, di ba? So kung meron man po ang na-traidor dito, ang dapat na makapil na sila ay na-betray, walang iba kundi ang mga Manileño. Nagkatiwala sila ni Yorme Isko Moreno kay Mayor Hani Lacuna, pero pinabayaan sila. Pinagsawalang bahala sila. Ginawa silang parang okay naman na yung nailatag ni Yorme, okay naman na yung proyekto ni Yorme. Okay na yan, mga taga Manileño, okay na yan. Nakaramdam naman na yan ng kaginhawaan ng panahon ni Yorme, tama na yan. Diba? Hindi naman magsisisigaw yung mga taga Maynila Kung maayos ang ginagawa ni Mayor Hani Lacuna, kung hindi nila feel na para sila iniwan sa ere, wala naman sigurong mag-iiyak dyan ng mga matatanda na Yorme, bumalik ka na. Wala sigurong mag-iiyak dyan ng mga tita na nagsasabi, Yorme, kailangan ka namin muli sa Maynila. Wala naman sigurong mga may interview dyan na nagnanais na pabalikin na si Yorme sa Maynila, sa City Hall, dahil nakita nila pag wala si Yorme, iba ang Maynila. Kasalanan pa pala ni Yorme yon. Kung inayos nyo sana ang Maynila, di ba? Kung inayos nyo pamumuno dyan, kung kayo naging katulad lang ni Yorme, tao inuuna, kapakanan ng tao ang inuuna. Walang ganito. Walang nagiiyak na mga tao. Walang magsisisigaw na mga Manileño. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Alam nyo, habang nakikinig ako doon, habang pinapakinggan ko ang sigaw ng mga Manileño na yung kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako. Alam nyo kung bakit? Naisip ko, tama yung sinasabi ng mga humahanga kay Yorme Isko Moreno. Dapat tinuloy-tuloy niya na lang ang pagme-mayor ng Maynila, 3 term. Baka pagkatapos nun, saka siya mag-presidente or senador, walang makakatalo sa kanya. Mahihirapan ang kalaban niya. Bakit? Because in 3 years, napatunayan ni Yorme yung 10-year plan kayang gawin sa loob ng 3 taon. Kung meron ka lamang political will at meron kang pagnanais na mapaganda ang iyong syudad, maayos ang buhay ng mga Manileño, kayang po talaga. Pero nandito na to diba? Kung inayos nyo trabaho nyo, kung ginawa ninyo ng paraan, ng katulad ng ginagawa ni Yorme, na pamamaraan para maramdaman ng mga Manileño na merong mayor ang Maynila, na masasandalan nila sa oras ng pangangailangan, protektado sila, kahit presidente babanggain. Kahit presidente babanggain, kakalabanin para lang sa mga Manileño. Kung yan sana pinakita nyo man lang, ginawa ninyo, inayos ninyo ang Maynila, walang magsusumigaw na bumalik ka na, Yorme. Lahat ng mga interviews, lahat ang sinasabi niya, gedli-gedli na siya, mag-retiro na siya. So ano nangyari? Lagi niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasanla. Sir, would it be fair? Ayan, di ba? Totoo naman Nagsabi naman talaga si Yorme. Hindi yan sikreto, talagang nagsabi siya. Hindi na ako kakandidato. Retirado na siya. Retired na talaga siya. Alam niyo kung tutusin, pabor nga kay Yorme yun Pabor sa kanya yun pag nagretiro siya. Maayos ang takbo ng kanyang karir sa mundo ng showbiz. Hindi siya nawawala ng project.
Nakakarating pa sa ibang bansa para mag-perform. Hindi siya nababakante. Pero eto, mas nananaig ang tawag ng taong bayan. Mas nananaig ang obligasyon na kanyang iniwan, na hindi pala mapagkakatiwalaan, hindi pala kayang hawakan nung papalit sa kanya ang Maynila. Yan ang naramdaman ni Yorme. Yan ang kanyang pinili. Sarap na buhay niya. Pwede na nga siyang hindi kumandidato kahit saan at mag-artista na lang, sigurado pa. Puro kabig siya. Hindi katulad kapag ikay naging politiko, yung sahod mo, hindi pa dumarating sa'yo, hindi mo pa nahahawakan, na ipamigay mo na. Pero mas pinili ni Yorme, bumalik. Inahawak sa inyo Maynila sa loob ng 3 taon. Ito ang nangyari. Ito ang naging resulta. Napakasamang pangitain. Napakasama nitong rating na ito. Capital City, Maynila. Ganyan ang nangyari. Alam nyo, after 2022 election, akala ko talaga Manila is in the good hands of Mayor Hani Lacuna. Malay natin, hindi natin alam. Baka talagang nasa tamang kamay ni Mayor Hani Lacuna. Kaya lang, paano yung mga galamay? Diba meron dito nakaraan na balita? Bumalik na naman si Eddie. Bumalik na naman ang tongpats. Diabetic daw yung naniningil. Kaya daw niya nagawa yun dahil diabetic siya. Putang ina, naging dahilan pa yung pagiging diabetic para lamang mangutong. Yan. Dating wala yan. Dating wala na si Eddie. Ngayon bumalik. Dati nilinis ni Yorme ang Divisoria. Malinis pa ba ulit ngayon? Pero yung tongpats, bumalik. Si Eddie at si Patty. Nandiyan na naman. Kaya hindi natin masisisi kung ang mga Manileño sumigaw, umiyak, magtatarang, bumalik ka na! Bumalik ka na! Dahil si Eddie at si Patty, bumalik! Fair to say na ito yung toughest battle compared to your party versus ERAP, your party versus LIM. Toughest because may emotion na involved. Dahil siyempre parang tinuring namin siya na kapatid. Until now, di ba? Ayaw namin magkasakitan. O ayaw nyo pala magkasakitan, edi mag-giveaway kayo. Taong bayan naman ang nananawagan eh. Buti sana kung walang nananawagan kay Yorme na bumalik na siya ng Maynila. Diba? Tapos bigla na lang, ulo pa sa atin, tatakbo ako mayor. Wala namang pumipilit sa kanya. Heto, ang dami-daming pumipilit sa kanya. Lahat ng distrito sa Maynila na pinuntahan niya. Umiiyak ang mga tita, umiiyak ang mga lola, ang mga nanay. Bumalik ka na Yorme, iniiyakan si Yorme. Mga kabataan, gustong-gustong bumalik si Yorme. Isa lang ibig sabihin nun. Pinabayaan nyo Maynila. Yorme, hindi na. Nung huling usapan nga namin, yung kaninang binanggit ko, kaya lang ang problema, after that, kung ano-ano mga sinabi na nangyari na hindi naman totoo. Sir, your appeal Kita nyo, ginawa pang sinungaling si Yorme. to Yorme? Yeah. Well, to reconsider, di ba? Dahil sa totoo lang, until now, masakit sa amin to dahil parang kapatid namin siya eh. Magkakapatid kami, isipin mo, ilang pamilya ang nagkagulo-gulo dahil dito. Kasi nga ayaw nyo mag-giveaway, yun lang yun. Magkakapatid, mag-aasawa, magkakaibigan. Tapos ngayon, nakita mo sa council, nagkakagulo, nag-aaway-away, magkakaibigan. Di ba? Hindi lang sa loob, pati sa labas, kung ano-ano ng mga ang pangit at nakakahiya.
Totoo, di ba? Kasi iniwanan ni Yorme ang Maynila sa inyo. Aba, malay ba ni Yorme na after 3 years, after ilang panahon na wala siya, merong mananawagan na bumalik siya? Alam niyo kung tama lang ang ginawa ninyo, hindi kayo nagkamali dyan sa Maynila. Kung wala kayong ginagawang masama dyan at maayos ang inyong pamamalakad sa Maynila, walang sisigaw ng Yorme, bumalik ka na. Ibig sabihin lang nun, hindi naging maayos ang pamamalakad nyo sa Maynila. Ang daming tumatawag sa akin ng mga national figure. Kino-confirm kung totoo. Sa totoo lang, ang dami kong binitawang salita, hindi mag-aaway yan dahil magkapatid yan dalawa. Sa totoo lang, nahihiya po ako sa nangyari. Dapat talaga kayong mahiya sa nangyari. Nakakahiya talaga yan. Kasi ang inaasahan natin, ang Maynila, nasa tamang kamay. Magiging maayos ang Maynila sa kamay ni Mayor Hani Lacuna. Malay ba natin na meron palang ganito? Na meron palang mga tao na makakaramdam, mga Manilenyo, mararamdaman nila na pinabayaan sila sa panahon ni Mayor Hani Lacuna. Kaya ang gusto nila, isang Yorme na alam nila secured sila, meron silang makakain pag wala silang makain. Kapag may kalamidad, nandiyan si Yorme. Walang kalamidad na hindi mararamdaman ng mga tao na merong silang mayor na walang kwenta. Dito, lagi nilang mararamdaman si Yorme, mayor namin, si Yorme, malalapitan namin sa oras ng pangangailangan. Hindi na po kasalanan ni Yorme yun kung mayroong magnais na pabalikin siya sa pwesto. Hindi na po kasalanan ni Yorme yan kung manawagan ng taong bayan. Ngayon, kung ayaw nyo mag-giveaway, ayaw ninyo nga bigyan ng pagkakataon si Yorme ulit na mag-mayor, ayaw nyo nga pagbigyan ang hiling ng taong bayan, nasa inyo na yan. Diba? Kung magiging kapit-tuko kayo dyan, walang magagawa si Yorme, pero tandaan ninyo, ang taong bayan ang huhusga. Ang taong bayan ang boboto. Manilenyo ang masusunod kung sino ang gusto nila na magsilbi sa kanila. Yan po ang tatandaan ninyo. Kaya sundin natin kung ano ang sinasabi ng mga Manilenyo. Kapakanan ng mga Manilenyo ang dapat masunod, hindi kapritsyo ng iilan. Hindi yung desisyon ng iilan. Ibali nang masira si Yorme sa inyo, wag lang sa taong bayan dahil sinira ninyo ang mga pangarap ng taong bayan na magiging maayos. Walang pinagkaiba kay Yorme si Mayor Hani Lacuna. Yun pala, iba lahat. Diba? Kaya, wala wala tayong magagawa. Diba? Taong bayan ang naghahanap kay Yorme. Taong bayan, minamahal si Yorme. Ngayon, subukan ulit ninyo. After 3 years, manalo si Yorme ngayong 2025, 2028. Tignan nyo kung mayroong sisigaw. Mayor Hani Lacuna, bumalik ka na. Bumalik ka na, Mayor Hani Lacuna. Tignan nyo kung may sisigaw na ganyan. Diba? Pag mayroong sumigaw na ganyan, ako na mismo magsasabi sa inyo, baka pumalpak si Yorme. Baka merong pagkakamali si Yorme. Diba? Pero ngayon, isa lang ang sinisiguro ko. Isa lang ang nakikita ko. Pumalpak si Mayor Hani Lacuna sa pag-awak niya sa Maynila. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama po ninyo dito sa live ko na, sa vlog ko na ito. Maraming salamat po sa mga Esconyan, sa mga manonood po nito, kila Kuya Jarly Jarap. Shoutout kaya Road Sector, shoutout sa inyo. Thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat. Kung umabot po kayo hanggang dito sa inyong panonood dito sa aking vlog, maraming salamat po. Kung umabot po kayo hanggang dito, nanonood kayo, thank you po sa inyong mga ka-Esconia natin. Maraming salamat po. Sana po masubscribe nyo ako, malike ninyo itong video, ma-share po ninyo. Kung
kung medyo kayo naman po ay gusto nyo na ako matulungan, meron po tayong membership dyan, meron din po tayong dollar sign dyan, meron tayong super thanks. Sana po masuportahan natin si Yorme, masuportahan nyo rin po ako, masuportahan po natin ang pagbabalik ni Yorme sa Maynila. Maraming salamat. Ginagawa niya sa Maynila, paano pa sa bansa? Alam ko, kaya niya naiahon ng bansa. Alam ko, kaya niya kasi masipag matyaga. Alam ko, kaya niya ng panibagong simula. At iba ang pinasakayin sa pagkadapa. Ng tundo, nakita niya ang hirap ng mundo. Maging ko sa inyo. Bilis kilos, nandito na. Babalik na si Yorme Isko Moreno, Bumalik